Yung pagpasok po sa PBB, pangarap ko po siya nung bata ako. Di ko inisip na mawawala ka pa. Kami po ni Brent, sobrang kumbaga sandalan na po namin isa't isa. So I have enough for myself and gusto ko naman na ibigay na sa iba. Pero one thing's for sure po, yung sino nga ba siya kasama sa album. Yung pagpasok po sa PBB, pangarap ko po siya nung bata ako. Pero ngayon po, kaya po talaga ako pumasok sa PBB kasi kailangan ko po siya. Kasi kailangan ko pong reintroduce yung sarili ko. Yun po yung lagi sinasabi ko. And winning the title wasn't really, wala po talaga siya sa bingo card ko nung pumasok po ako this time. And sabi ko nga po kahit Big Four lang, medyo imposible pa, pero go, papangarapin ko pa rin. Pero dahil binigay po siya ni Lord by the grace of God and taong bayan din naman po yung naglagay sa akin sa posisyon na yon, hindi ko po siya in-expect. Gusto ko po siyang ibalik sa mga tao sa paraan na kaya ko po. Yung duyan ni Maria, kung saan po ako nagbigay ng donation po, duyan ni Maria, is yun po yung chosen charity po namin ni Brent sa loob ng bahay ni Kuya. Hindi ko po namin siya napupuntahan ni Brent, pero it's something na close po sa heart namin kasi pareho po kami Kapampangan and Kapampangan po siya. Sa Pampanga po yung chosen charity namin na yun. Pero aside po sa duyan ni Maria, marami din naman po kami tinutulungan before entering the PBB house din po talaga. Hindi lang po siya documented before kasi yun nga po, ayoko po ma-misunderstood ng mga tao yung pagtulong ko. So, ngayon po, kaya din po, masarap siya sa pakiramdam nang at least ngayon po, pag tumutulong ako, kaya ko na po siyang i-share sa mga tao and possibly, matulungan ko din po yung mga tao na makita yung importansya ng pagtulong po sa iba. Pinalaki po ako ng family ko, not just my parents, buong family ko po na bukas po yung mata sa pagtulong. Parang nakasanayan ko na po, kinalakihan ko na po na tumutulong yung pamilya namin. Hangga't kaya po namin nag-outreach po kami sa mga less fortunate po. And siguro dahil din po alam ko yung nakikita ko po yung mga taong may kailangan po kasi sa tabi po ng bahay namin sa Pampanga, yung baryo po dun po yung mga sobrang less fortunate na mga tao. So may mga time po na nakakalaro ko po sila nung bata ako, alam ko po yung pinagdadaanan nila, alam ko po yung struggles nila kasi na-share din po nila sa akin. So sobrang close po sa heart ko yung mga ganun, especially po yung mga bata and yung mga matatanda po kasi yung lola ko din po yung nagpalaki sa akin. And yung mga tinutulungan ko naman po sa mental health, may mga mental health issue, yun naman po, malapit din po siya sa akin kasi po, pinagdadaanan ko din po yung ibang pinagdadaanan nila. Sa mundo po kasi natin, kahit meron lang pong isang tumulong sa'yo or magtiwala sa'yo, magkakaroon ka po ng pag-asa talaga na lumaban sa buhay. So, yun po yung gusto kong maintindihan din ng mga tao. Po, lahat po kasi ng kinikita ko sa YouTube po, 60% po na nalalagay po sa mga tinutulungan kong scholars and saka po tinutulungan ko po ng mga organization. So, ganoon pa rin po yung plano namin, ganoon pa rin po tutuloy-tuloy. Ang mindset ko po doon, I have enough po para po sa sarili ko and yung parents ko po, never po nila akong pinressure na magbigay sa kanila. May trabaho po yung buong pamilya ko po, so hindi din po ako, di po, kahit bigyan ko po sila, hindi po nila kinukuha. So sabi ko sa sarili ko, I have enough for myself and gusto ko naman na ibigay na sa iba. Ang napatapos ko po, 2 po. Then, ngayon actually po, mag-o-open po ulit ako ng scholar ngayon. Pipili ako mga kahit siguro 5. Actually po, before, ang mga scholars ko po, mga fan po sila eh. Pero ngayon, parang gusto ko po mag-focus sa mga matatanda po na gustong mag-aral pero hindi po nila kayang paaralin yung sarili nila dahil inuna po nila yung mga anak nila. This time, may magpapaaral naman po sa kanila kasi puro lang po sila parang, may mga tao po kasi na tumitigil sila sa pag-aaral dahil kailangan po nilang pag-aralin yung pamilya nila. And this time, gusto ko pong mamili na or magbigay ng chance sa iba po na mga nagpapaaral naman po para mapaaral ko po sila. Ang goal ko po mapakilala sa tao yung sarili ko and ma-redeem ko po yung mga bagay na kamali ako before. Pero hindi ko po in-expect na ganitong klaseng pagmamahal yung marireceive ko paglabas. Siyempre po gusto ko po, in-expect ko po na maayos ko siguro or makikita ng mga tao kung sino ako. Pero hindi ko po in-expect talaga na ganitong klaseng pagmamahal po yung matatanggap ko. Ganito. Kasi parang 360 po talaga siya eh. Hindi po siya something na
naayos lang yung isang bagay, nakilala po talaga nila kung sino ako sa loob. Kaya po, sobrang tuwa po ako. Hanggang ngayon, inaano ko pa rin, pina-process ko pa rin eh. Kasi po, nasanay po ako na laging may hate comments sa mga post ko, na laging minsan may iniiwasan akong mga babasahin. Pero this time, ang sarap pong mag-scroll sa comment section. Kasi alam mong walang masamang comments. Sa totoo lang po, ako po kasi, pag nagkakamali ako, inaalam ko po talaga kasi pagka merong sinasabi po yung mga tao sa akin na ganito yung ginawa mo, mali yan, ganun, ganyan, ina-acknowledge ko po, tinitignan ko po, sinusuri ko po kung saan po akong part na nagkamali, kung paano po ako nagkamali, para po in the future, hangga't maaari, hindi ko po siya magawa ulit. Kasi po, feeling ko pag hindi mo po in-acknowledge yung pagkakamali na ginawa mo, hindi ka mag-grow. Kasi tao po tayo, lahat tayo magkakamali talaga eh. Hindi po matatapos ang pagkakamali kasi hindi din po matatapos ang mundo. So, yun po, gusto ko po maging open sa times na nagkakamali ako, at least yung pagkakamali ko hindi po siya uulit na uulit. At least may pagbabago po. Sa loob po kasi ng bahay ni Kuya, kami po ni Brent, sobrang, kumbaga, sandalan na po namin isa't isa. Best friends po kami. Pero kasi ang hirap pong i-push na love team kami kasi sa loob ng bahay, best friends po talaga kami. Sobrang komportable namin sa isa't isa. And alam ko pong kahit, bukod sa parang siya po yung pinaka-gusto kong maka-work po talaga si Brent eh, kasi po siya kanya po talaga ako pinaka-komportable. Nung bata naman po ako, bukod sa mahilig po talaga ako, kikay po talaga ako ng bata, bukod sa dramatic po ako, gusto ko umaarte ng bata. Yung mga kanta ko po, singing videos ko po, pinapadala ko po yun sa mother ko sa abroad, and saka sa mga tita ko. Di ko inisip na mawawala ka pa. I'm always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Kasi pag meron ako mga performance sa school or pag sa singing contest, parang hindi po sila nakakapunta. Especially yung mom ko, hindi po siya nakakapunta, hindi po siya nakakapanood ng live performance. So kami po, gagawa po kami ng sariling performance namin na malapit sa camera na special po para sa mama ko po. Then papadala po namin sa kanya. Then siya po yung nag-upload sa YouTube. Actually po sobrang tuwa ako kasi mas may pangarap po yung batang ako kaysa sa akin, sa totoo lang. Mas gusto niyang maging singer, mas gusto niyang maging artista kaysa sa akin ngayon. And knowing na, yun nga po, naging big winner po ako, na nandito po ako sa estado ng buhay na to. Tapos, nakita ko pa po na nag-viral si Mika Liit. Hindi ko po kinoconsider na ako yun. Kinoconsider ko po na sarili niya yun, sa kanya yung floor na yun. Kaya po sobrang tuwa ko para sa kanya. Ang advice ko po sa kanya is, gawin mo lang yung gusto mong gawin sa buhay kasi may mararating ka sa ginagawa mo. Huwag mong isipin yung mga sasabihin ng mga tao in the future kasi for sure marami magsasalita sa lahat ng pangarap mo. Pero pangarap mo yan, ikaw may alam dyan. Ikaw may alam kung anong limitation ng pag-iisip mo about yan. And, one day, kahit hindi mo maintindihan ngayong bata ka, one day maiintindihan mo lahat ng bagay na mangyayari sa'yo. Mahirap, maganda, plano lahat yan ni Lord. Sobrang tagal po namin yung pinlano, like parang 2 taon po. And for some reason, kahit may mga schedules po, ganyan, hindi po siya natutuloy. And now I know why. Kasi po, hindi pa talaga siya time ni Lord. Perfect timing po talaga lahat ng bagay. So, sobrang nakakatuwa po. Sana abangan po ng mga tao. Star Music po ako, under Star Music po ako ngayon. Pero hindi pa po namin nilalabas kung kailan po namin lalabas yung album, kung ano po yung title, and everything. Kasi gusto po namin maging surprise siya. Pero one thing's for sure po, yung sino nga ba siya kasama sa album. Sino nga ba siya sa puso mo? At kaya mo sa tanong tulad ko? Isa lang po ang hindi ko original song, which is yung sino nga ba siya. And then the rest po, yes, bago po talaga na songs. Expect nila sa akin yung R&B pop po talaga. Kasi yun din po naman po yung mga lagi kong kino-cover ng mga kanta, mga R&B, ganyan. And feeling ko dun po mas na-showcase yung boses ko po talaga. Pero at the same time, gusto kong tahakin yung pop din. Kasi alam naman po natin ngayon ng mga tao, mahilig sumayaw. So gusto ko po din po nasasayaw nila at masaya po na kanta. So, pero wala naman po din limitations po since nag-e-explore din naman po ako. Sa
tuwing naman po may binibigay ako sa iba or napapasaya akong tao, para din naman po siyang win sa akin eh. Para din po siyang reward sa akin kasi mapasaya lang talaga yung iba. Alam ko sobrang corny for cliche, pero 'pag napapasaya ko po kasi yung iba, sumasaya din ako. Kaya din siguro hindi ko naisip na wala akong reward sa sarili ko kasi rewarding na po yung ginagawa ko. Siguro if ano na lang, if bagay talaga, Oo. bibili na lang po ako ng bag, okey na po yun. Di ko inisip na mawawala ka pa. I'm always gonna be another mountain. I'm always gonna